umaga sa ating mga classmate sa karalangan ng mga sabong. Nandito ako naman nagbabalik sa aking pag-a-advise tungkol sa mga manok na salbahe, no? Lalo na sa mga hindi pa sanay sa paghahawak ng manok. Ngayon, patuloy ko, kapag may manok kayong salbahe, tapos hindi nyo kaya na alagaan, huwag na kayo mag-isip na kung ano pa. Huwag na kayo mahinayang, magaling mamalo, magaling mag-away. Huwag kayo mahinayang kasi huwag nyo hintayin na makapag-isip kayo na inis ka dahil nasasaktan ka na. Baka mamaya hindi ka makapiis ay mahampas mo, no? So ang gagawin mo dyan para hindi mo siya masaktan, ang gagawin mo, huwag ka na pabili, swap mo sa mga kaibigan mo. Kung ayaw mag-swap dahil salbahe, ibenta mo kahit mababa lang halaga, ibenta mo para mapakinabangan mo. Kung hindi nabili, salbahe, ay walang iba na mapupuntahan dyan para mapakinabangan. Siyempre, nandyan yung tanglad at sa papaya sa bawan mo para mapakinabangan. Kumpara na hintayin mo pa nga masaktan mo, kasi mayroon tayong kapag nag-alaga tayo ng hayop ay mahalin natin. Kasi kapag nasaktan natin yan, ay doon nag-umpisa yung medyo aalatin ka sa iyong pag-aalaga. Kaya ito lang masabi ko na tungkol sa salbahe na manok. Mahirap na kapag nasaktan mo, huwag mo nang hintayin. I-dispatcha mo na. Dahil kagaya niyan, nasaktan mo, tapos isasabong mo, ay mahal talagang lagas yan. Hindi talaga mananalo yan. Dahil wala sa puso mo, dahil nainis ka, dahil gusto mo siya na isabong kasi matapang siya sa'yo, wala nang pag-asa mananalo. Tandaan mo, pag manok na salbahe, bihira lang mananalo sa sabungan. Dahil nainis yung amo. Dahil sa pag ginawakan ay nanunuka. Kagaya itong hawak ko, manok ko, salbahe ito. Pero dahil sa akin, madali lang, amu-amuhin mo lang yan. Yan, salbahe, hindi mo makukuha sa kulungan ko. Yan. Kaya, yun lang mapayo ko sa